Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila takot itong si Bato na harapin itong Senatore at Remulla. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, alam naman ni Bato na hindi makakapunta Senatore sa gagawing hearing ni Amy kahapon, saka naman sumipot itong si Bato at nagpakita doon sa hearing. At tila nagsisiga-sigaan itong nag-order na SOB na Senatore na dumalo sa susunod na pang-hearing nito. Grabe mga kabunyog, halatang-halata naman dito si Bato na may iniiwasan. Bakit noong nakaraang hearing kompleto sila, saka naman missing in action itong si Bato noon, at ngayon wala itong Senatore, saka naman ito sumipot? Porket ba alam ni Bato na hindi talaga dadalo ang mga ito kaya ito dumalo sa hearing ni Amy Marcos? Well mga kabunyog, malinaw po ang sagot dyan, natatakot itong si Bato na harapin Senatore. Ito mga kabunyog, noon palang March 31, nagpadala na si Lucas Bersamin ng sulat kay Amy na hindi makakadalo Senatore sa hearing nito. Yes, I received a letter last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Maaaring hindi na kailanganin ang partisipasyon ng mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno sa isasagawang pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Foreign Affairs. Ito ang nakasaad sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Francis Chis Escudero at Senador Amy Marcos. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa pag-aresto at pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Batay sa sulat ay binahagi ng opisina ni Senator Marcos, naniniwala ang palasyo na marami nang naihayag ang executive branch sa isinagawang pagdinig ng Senado noong March 20. Bukod dito, naglabas na rin ang senadora sa publiko ng kanyang comprehensive findings o malawak na natuklasan sa pagsisiyasat kaugnay ng naunang Senate hearing. Habang iginiit din ni Bersamin ang posisyon nito sa umiiral na executive privilege o ang hindi pagbubunyag ng mga napag-usapan sa pagitan ng Pangulo ng Bansa at mga miyembro ng gabinete nito. Gayunman, anumang ibang bagay na hindi nasakop ng naturang pribilehiyo ay lubos ng natalakay ayon sa sulat ni Bersamin. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang sinabi sa balita na noong March 31 pa lang, sumulat na si Lucas Bersamin, Executive Secretary ni PBBM, na hindi nadadalo pa Senatore sa hearing ni Amy kahapon. Ngayon, imposibleng hindi ito alam ni Bato de la Rosa, itong anunsyo ni Bersamin kay Amy. Siguro nang malaman niyang walang dadalo, sumipot itong si Bato doon sa hearing at nag-order pa ng subpoena sa mga ito. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong naging kaganapan sa hearing ni Amy Marcos. Present, ma'am. Okay. And Attorney Ferdino Logi S. Santiago. Okay. Also from SEC. Pareho kayo galing sa SEC. Okay. Ma'am Desfa was present on March 20. He was present, Ma'am Desfa. That's Deputy Executive Secretary Liberato, but we had no opportunity to talk to him. Is that correct? Yes. Okay. Okay, so ngayon wala tayong testigo. Sino pa? We have Attorney Alexis F. Medina. We also invited retired Police General Oscar Albayalde, not present. Attorney Martin Delgado III, not present. Mr. Adolfo Quizon Paglinawan, not present. General Alex Paul I. Monteagudo confirmed, ma'am, but he's not yet present as of this time. General Fillmore Bondiles Escobar, retired. He was invited but not present. Then we also have Captain Johnny Gulia, not present. Captain Elmo Segovia, not present. Flight Officer Wenilyn Salcepuedes, not present. Flight Officer Elinino Santos, not present. Mr. Benjamin V. Ramos sent his regrets yesterday. That would be all.
Yes, maraming salamat at katulad nung nakarang hearing, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito yung sa Committee on Foreign Relations po, i-discuss natin ang clarification of the involvement and the roles of the ICC, the Interpol, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of the former president under domestic laws and relevant treaties were properly protected, and lastly, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations. And I would like, therefore, to invite and at this juncture make an opening statement or invite Senator Bato and Senator Go to make their statements quickly thereafter. Ang akin lamang, ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec. Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation. Hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isapubliko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan,
Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon, inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to, as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Yan mga kabunyog, nasaksihan po natin itong hindi pagsipot ni Torre sa pahiring ni Amy. At dito mga kabunyog, makikita natin na dumalo itong si Bato at ang lakas pa ng loob na ipatawag si Torre sa susunod na hearing. Dito po mga kabunyog, binira itong si Bato ni Attorney Castro. Sabi po kasi ni Attorney Castro, kung magpapasubi na itong si Bato kina Torre, dapat sa sunod na hearing ay dumalo rin siya. Dahil noong unang hearing dumalo ang mga ito, pero bakit hindi siya sumipot? Dagdag pa ni Castro, pagkakataon na rin sana iyon ni Bato na tanungin sila, bakit ngayon hinahanap niya ang mga ito? Banat ni Castro kay Bato de la Rosa. Anyway, panoorin po natin itong mga sinabi ni Attorney Castro. Cristiano Dalo, Newswatch Plus. Morning po, Yusek. Ma'am, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte, and dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon, and sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official, at ito raw po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation. Our reaction. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. But do you believe, or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili.
Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.